COMELEC resolution, maaaring magdulot ng disqualification ng isang kandidato. Pero halimbawa, for the sake of discussion lang, attorney, para malinaw, ano? Kasi malapit na yung election eh. Kung sila, ang isang kandidato ay na-disqualify before the election, di ba hindi pa naman ito final, so pwede pa silang iboto at pwede pa manalo. Tama po, at katotohanan po yan. Pwede po talaga yan. Kaya lang, pakatandaan po natin, ang desisyon ng COMELEC sa isang petition for disqualification ay magiging final and executory kapag sa loob ng 5 araw, kahit na umakyat na sa Supreme Court ay hindi ka nakakuha ng temporary restraining order, i-implement po ng COMELEC yan. Ganyan kabigat po ang mga desisyon pagdating sa disqualification. Kaya nga po, ang dalawang pwede mangyari dito, tahasan na matanggal po yung pangalan sa talaan namin, hindi mamatanggal sa balota, mabotohan i-declare na stray yung boto nila. O kaya po, kung may political party po sila, ay kung ma-declare namin silang disqualified, makapag-substitute ng kaparehong apelido yung kanilang political party. Mabigat pala ito. Disqualification pala ang katapat yan, no? Posible pa ng sa dati mo na inasikaso ng COMELEC, mabibigyan pa ba ng panahon nito, Director? Ay, opo, nangangako po si Chairman Garcia na doon sa disqualification case, kung yan po ang kauwian nito ay re-resolve bago maghalala. Nang sa gayon po, magkaroon ng bisa naman yung ating pangangalaga sa karapatang pantao at pangangalaga doon sa ating vulnerable sectors. Paano po sabi joke lang naman ito, Director, hindi naman seryoso eh. Naku, ang mga batas po kasi sa mga nabanggit na yan hindi po kinikilala yung yung kumbaga, yung good faith, yung joke, wala po dyan sa mga batas na yan. Hindi po yan excuse dahil po yung mga sabi mo kataga na yan, ikaw po ay nag-violate na at na-consummate mo na yung paglabag sa batas. Ganun pala, no? So, Ito pala. dapat pala ang babanggitin natin sa ating kalaban ay yung kalaban ko, gwapong-gwapo ito. Dapat Di ba? naman. Hindi pala dapat siraan, hindi pala dapat batukusan. Director, ano po? Opo, nagsasabi nga po namin, okay lang naman po yan na gawing light o kaya po magkaroon ng katatawanan. Pero hindi po at the expense ng ating mga kababaihan at discrimination. At isa pa po, mas kailangan ng ating mga kababayan, yung plataforma de gobyerno, yung solusyon sa mga issue ng lipunan, sana po doon mag-focus. Ayun. Kasi doon daw sila pinapalakpakan, Director, kapag magaling magbitaw ng jokes Di ba? Tama po kayo. Naintindihan naman namin, minsan ginagawa po nilang like a situation. Pero ultimately po, ang makakakuha ng boto po sa inyo ay yung mga tugon ninyo sa issues sa lipunan at kung paano nyo gagampanan ang tungkulin na tinatakbuhan ninyo. Bukod po dito sa mga sexist remarks, meron na rin ba tayong mga natatanggap na report kayong tungkol sa mga vote buying, vote selling, Director? Meron na pong 34 na cases po na iniimbestigahan ng Committee on Contrabigay na pinamumunuan po ni Commissioner Ernesto Ferdinand T. Maceta Jr. At meron pong 11 dyan out of 34 tinitignan nila bilang abuse of state resources. Kaya po, hingin natin sa ating mga kababayan, kung meron po kayong malalaman na vote buying, abuse of state resources, ipagbigyan na nyo po sa amin, huwag kayong matakot. Kaya itatago po namin ang inyong identity, confidential po yan. Sana lang po matulungan nyo kami sa ebidensya, sinong involved, kailan nangyari, saan. Sa gayon, kami po ang magsasampa ng kaso laban sa kanila. Isa rin pong, ewan ko kung nakarating sa inyo, napanood dito, viral dito sa Cabanatuan area, dito naman, wala silang binabanggit na partikular na pangalan ng kandidato. Ang nag-post lang ata dito, ang gusto lang nila, maimbestigahan daw po ng COMELEC, kasi doon sa may isang convention center sa Barangay Bitas, Cabanatuan City, Nueva Ecija, may mga naghahakot daw po ng mga tao, jeep, yung mga tao, nagsimulan alas 9, pagkatapos, ang kumakalat daw po doon, ay may nagbibigay sa kanila ng 1,000 piso, Director. Ang point lang naman nila, sana may investigahan daw po ito ng COMELEC. Wala naman silang tinutukoy kung sinong kandidato gumagawa nito. Baka lang daw po nagkakaroon ng bilihan ng boto, Director. Ako, tama po yan. At napagbigay alam na po sa amin yan. At agad kumilos po yung aming election officer at provincial election supervisor dyan. Pinuntahan nga po yung lugar na yan. Meron po kaming person of interest. Medyo may
nasa sentro na po kaming mga kandidato na involved dyan. Kaya nga po hinihintay namin yung kanilang investigation o ipa-finding report para malaman natin, meron ba talaga naganap na vote buying? Meron ba? Tinitignan din po namin kung may abuse of state resources dahil ano po yan public property. Yun. Baka mamaya may nagamit pang pag-aari ng pamahalaan. Lahat po yan ay tinututukan natin at tinitignan natin at hintayin po natin yung report ng aming election officer. Ayon sa nagtama pala, so nag-utos na po kayo na imbestigahan pa ito, Director. Tama po kayo at kumilos kagad po yung ating mga tauhan doon nung naipagbigay alam. Kaya nga po itong sinasabi natin, kita niyo po, maipagbigay alam sa COMELEC po agad yung mga maaaring paglabag sa batas. Hindi po namin babaliwalain yan at gagawin namin ang abot ng aming makakaya nang sa gayon, maimbestigahan kagad at makakalap ng ebidensya kung meron man. Bagay yun. Kasi itong nakita ko, yung pati yung audio nung nagre-report, parang isang local station doon, wala naman silang binabanggit na pangalan ng politiko. Ang gusto lang nila, maimbestigahan ng COMELEC kung merong nagaganap ng bilyan ng boto at mahinto, no, para wag mabahiran yung nalalapit na eleksyon, Director. Opo, at makakaasa po kayo agad po sinagawa ng ating local election officer po yung bagay na yan.